Dahil sa nararanasang global warming sa mundo, asahan na ang mas matinding pag-init ng panahon, malalakas na bagyo at pagtaas ng level ng tubig sa dagat. May magagawa pa nga ba tayo para pigilan ang mga epektong ito ng climate change? Alamin sa balitang hatid ni Bam Alegre. Ito ang Arctic Sea malapit sa North Pole. Sa loob ng ilang araw, nasaksihan ni Climate Change Commissioner Yeb Sanyo ang patuloy na pagkatunaw ng yelo rito dahil sa global warming. We are at the sea ice edge, waiting for the news that the sea ice coverage has reached its lowest point for this summer. The trend is absolutely clear. The Arctic sea ice is disappearing before our eyes at a much faster rate than experts predicted even 10 years ago. Sa animation na ito mula NASA, makikita mula 1880 hanggang 2012, tumaas ang temperatura ng mundo. Ang 10 pinakamaiinit na taon sa loob ng ilang siglo, lahat na itala simula 1998. Ang itinuturong dahilan ng global warming ayon sa mga siyentipiko at environmentalist ang patuloy na paggamit ng fossil fuel na naglalabas ng greenhouse gases. Ayon sa isang observatory facility sa Hawaii, nasa all-time high na ang carbon dioxide sa atmosphere, 400 parts per million. Kinamusta ng GMA News si Commissioner Sanyo habang sakay ng barko ng environment group na Greenpeace sa Arctic Sea. Kahit malayo raw ang Arctic Circle sa Pilipinas, oras na matunaw ang mga yelo rito. Ramdam daw ang epekto nito hanggang sa ating bansa. Malaki ang implikasyon din ng pagkatunaw ng Arctic doon sa pagkakaroon ng mas matitinding pagbagyo sa iba-ibang bahagi ng daigdig. Ayon sa mga mananaliksik, mas mainit na raw talaga ang temperatura sa Arctic region dahil meron silang na-recover ng mga plant samples na posibleng na-trap daw sa yelo sa loob ng 44,000 hanggang 120,000 na taon, pero nakuha na nila dahil wala na sa yelo ngayon. Meron din daw isang barko na nawawala na sa loob ng 160 na taon pero nahanap na dahil sa global warming. Pero hindi lang pag-init ng panahon ng epekto ng global warming. Ang malalakas na bagyo at pagtaas ng level ng tubig sa dagat, iniuugnay rin dito. Ayon sa Greenpeace, kailangan magkasundo ang lahat ng mga bansa na tumutok sa clean and renewable energy sources katulad ng solar, wind, and geothermal energy. Pero sa ating munting mga paraan, pwede rin tayong makatulong. You can start at home by practicing energy efficiency, and also, as an individual, raise the awareness on climate change to people and make your voice heard to your world, to the leaders, to the President of the Philippines, for example. Itong panahon sa ating Pilipinas, tag-ulan na eh. Pero bakit hanggang ngayon mainit pa? Kasi umiinit na yung panahon. So, magiging mainit lalo sa Pilipinas. So, may irita ako. Siyempre, lulubog tayo kasi around Pacific Ocean. Bam Alegre, GMA News.